nga pala si Ate Pam at may kwento ako para sa inyo. Ito ay pinamagatang Ugly Darling. Sinulat ni Cyril Guerrero at ginuhit ni Marvin Romero. Tara, simulan na natin! Masayang-masaya ang mag-asawa nang isinilang ang bunsong anak. Tatawagin natin siyang Darlie, ang sabi ng ina. Dalawang babae ang kapatid ni Darlie. Parehong maganda ang mga ito. Kahit nang binyagan si Darlie, ay sa dalawa nakapokus ang pansin ng mga panauhin. Kumpara sa mga kapatid, malayo ang hitsura ni Darlie. Saan kaya nagmana itong bunso ninyo? Hindi kamukha ng mga ate niya, sabi ng isang kaibigan ng pamilya. Habang lumalaki ay lumiliit ang tingin ni Darling sa sarili. Dahil doon, kapag may dumadating na panauhin sa kanila, ay nagtatago sila. Ayaw rin sumama ni Darling sa mga pagtitipon. Ang gusto niya ay tumigil lang sa bahay. Ayaw kasi niyang ikinukumpara siya sa mga kapatid. Tinanong si Darling ng kanyang mga magulang kung ano ang gusto niya. Sinabi niyang gusto niya ng gitara. Ibinili siya ng gitara ng tatay niya. Inuubos niya ang oras sa pagtitipa ng gitara. Sinasabayan din niya iyon ng pag-awit. Kahit sa paaralan ay laging nag-iisa si Darling. Wala siyang malapit na kaibigan. Hindi rin siya nakikisalamuha sa mga kaklase. Kapag libre ang oras, ay nakatutok si Darling sa pag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit laging mataas ang marka niya sa mga pagsusuri. Laging pinagmamalaki ng ama at ina si Darling. Gayunman, maliit pa rin ang tingin niya sa sarili. Pakiramdam niya ay pangit siya. Kaarawan ni Darling na dumating ang ninang niya. Nalaman ng ninang niya ang maliit na pagtingin sa sarili mula sa kanyang ina. May dalang regalo ang ninang ni Darlie. May mahika ang kwintas na iyan, sabi ng ninang niya. Tuwing isusuot mo ang kwintas na iyan, ay papansinin ka ng mga tao. Makikita nila na maganda ka, sabi ng ninang niya. Sabik na isinuot ni Darlie ang kwintas. Pagkatapos humarap siya sa salamin. Maganda nga ako, sabi niya. Ang ganda mo sa suot mong kwintas, sabi ng ate ni Darlie. Iyon din ang puna ng nanay at tatay niya. Nakadama ng pagmamalaki si Darlie. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng tiwala sa kanyang sarili. Magmula noon, ay humarap na sa mga tao si Darlie. Sumali siya sa mga contest at ipinamalas ang husay sa pagtugtog ng gitara at galing sa pag-awit. Hindi nagtagal ang pagiging masaya ni Darlie. Ang alam kasi niya ay humahanga lang ang mga tao sa kanya dahil ang sa mahiwagang kwintas. Isinauli ni Darling ang mahiwagang kwintas sa kanyang ninang. Niloloko ko lang po ang aking sarili. Hindi talaga ako maganda. Napangiti ang ninang ni Darlie. Wala talagang mahika ang kwintas. Wala itong kapangyarihang pagandahin ka. Noon lang natuklasan ni Darling na ang tunay palang maganda siya. Hindi niya iyon nakikita dahil kulang ang tiwala niya sa sarili. Isang aral ang natutunan ni Darlie. Ang tunay na kagandahan ay nasa puso at tanging ang mabuting puso lamang rin ang makakakita nito. At dyan nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Sana ay nagustuhan niyo ito. Hanggang sa muli, paalam!